Miranda, hindi ko maano. Yeah, let's eat more. Let's give it for them. You can get. Come on. I like pink one. I like pink too. No! Ay, ayoko lumabas eh. Smile lang. 1, 2, 3. Okay, Waki. Bawi tayo. Oh, Waki, 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 Waki. Waki, Waki. Okay. Asawa ko, Waki. Waki na ba yan? Ay, nag-retouch pa. Wait. Father God in heaven, Lord, una Lord, salamat Lord sa araw na to, Lord, sa naginawa niyong posible, Panginoon, para sa lahat sa amin. Binuksan niyo yung schedule ng bawat isa para maging available dito sa special na araw na gagawin namin, Lord, para pag-usapan ka at ibahagi yung pagmamahal mo, Lord. And salamat din, Lord, sa provision ng pagkain na lahat nakakain sa amin ngayon. I-bless niyo po lahat ng ito, Panginoon, na magdulot ng kalusugan sa pangatawan ng bawat sa amin. At i-bless niyo rin, Panginoon, yung isipan ng bawat sa amin, yung buhay, Lord, na magkaroon ng harmony, Panginoon, na mangibabaw yung pagmamahal mo sa bawat sa amin, Lord. And Lord, gawin niyo po rin na sobrang memorable, Panginoon, ang araw na to para sa bawat sa amin, na madala namin to, Panginoon, yung alaala nito hanggang sa pagtanda namin. At salamat din, Lord, sa good health na na-enjoy namin ngayon, na maayos yung katawan namin, Lord, maginhawa para ma-enjoy lahat ng blessing, Lord, na binigay niyo sa amin. I-bless niyo rin, Lord, na lahat ng simula sa maliit hanggang sa malaking blessing, Lord, na ma-appreciate namin, Panginoon. Salamat, Lord, ikaw ang sentro ng lahat ng ito. We love you. Praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Start. Wala na yung plato. Ito? Ano to? Ilaing. Talaga kakain. Ang hirap pamili ng pagkain niyo, promise. Ang dami. Ang daming option. Wala tayong serving spoon para di masira yung pagkain. Ito, gawin na natin serving spoon. Ako naka-first. Ay, wala. Okay, meron eh. Ilagyan namin. Ito, serving spoon. Isang buo. Kunin mo isang buo. Ay, sige po. Sige po. Nakabalot na siya. Nakabalot. Okay po, wala problema. Ay, alam mo yan. Nagsimuli dahil. Kami na sa baba. Para may serving spoon dito. Ito pala yung kanin.
Oo, taas mo. Nakain ka na, nakakain ka. Kaya na po, sige, kakain. Gusto sikat kasi Bruno Marlon. Vlogger na. Wala daw dayaan. Ikaw, Romar. Alam ko na yan eh. Aba, natulugan tayo. Ikaw naman, Daddy. Yan ang ng waste to. Lugar na to. Wait, so maraming mga nangyari, di ba? Ikaw, Romar. Oliver. Beautiful. Parang kami mga Santo Domingo. Kaya naman yung leader. Ang galing na asawa ko sabi sa akin, costume natin dalawa yan. Wala daw kami papareha. Pagdating sa sabi namin ito, parang isa yata ito yung ganito mo. Oo, yun pala yun. Kaya pala sabi ko, dito lang isuot. Aba yung gusto. Nakasuot na, kaya pagdating namin nakasuot. Kasabi niya yun, alas 6 pa lang pala. Tsaka lang namin iwan. Napakakati eh. Sino ba nag-isip nito? Sino ba? Welcome. Alam mo, bantel na lamesa eh. Sa costume. Pinagkantaan namin yan. Yung costume namin, pwede na sa mature roles. Yung ano na. Ayan. Welcome din sa... Okay, before we start, can we have a short prayer? Yes, Lord, we praise you and we thank the Lord for this night na, Lord, narito kami to celebrate your birthday, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na kung hindi kayo lumitaw sa mundong ito, there is no forgiveness, there is no eternal life para sa amin, and there is no reconciliation to our... Lord, Panginoon, sana sa gabi nito, samahan niyo kami and teach me what to say and what to say and open the hearts and mind ng mga tao na ito. Lord, alam namin, Panginoon, na ang Kapaskuhan darating ay dapat namin ipagwini because the real meaning of Christmas is you. And all of this things we pray in His name, Amen. So, yung meaning ng Christmas daw is about Jesus. Ngayon, sino rito sa mga couples ang hindi nakakagawa ng kasalanan? Anyone? Hindi nakakagawa ng kasalanan. So lahat tayo, including me, lahat tayo makasalanan. Tama? Ngayon, paano ba maka-cover yung sin na ginawa natin? Kasi when it comes to relationship, sin ang isang nagiging things na ginagamit ng kalaban to separate the relationship. So, paano natin mapaglalabanan ang mga kasalanan dumadating sa buhay ng mag-asawa? So, 1 Corinthians chapter 15, verses 13 to 4 to 7. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Ano ba yung sinasabi dun sa Corinthians chapter 14, verse 7? Di ba ang sabi doon is that love is patience, love is
pasensya. Alam niyo sa relationship ng mag-asawa, ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 8 says, above all, love each other deeply because love covers a multitude of sins. Sa isang pagsasamang mag-asawa, kinakailangan maintindihan ninyo at maramdaman ninyo na ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo ay malalim. Ano yung lalim na yun? If you're going to review the way Jesus Christ did for us, it is a greatest model and example how Christ deeply loved the people. Bakit? He gave His life for us. Sa pagsasamang mag-asawa, kinakailangan you need to know na yung pag-ibig mo, yung sa better half mo, is malalim ba? Christ-like love ba ang meron na ibinibigay mo sa asawa mo? You know the reason why couples get separated? Kasi hindi nila nararamdaman yung malalim na pag-ibig nila sa better half nila. Why? Most of the people, most of the couples, and most of the spouse, they are self-centered. Ang iniisip lang nila, yung sarili nila. Hindi man lamang ako naisip na natanong kung kumain ako. Hindi man lamang ako binigyan ng importansya o binigyan ng... So maraming question na minsan yun ang nagiging daan para magkaroon ng pumuk yung isang party. Pero kung naiintindihan mo yung love dito, yung malalim, katulad ng pagmamahal ng Diyos sa buhay natin o sa isang tao, tingin nyo, magkakaroon kaya ng problema ang mag-asawang magsasama? Wala. So, kinakailangan maintindihan natin why the couples was created by God. Kasi, ang couples na kinikreate ng Diyos, sa couples na yun, manggagaling ang children ng Diyos. A godly children. Pero kung tayo, couples, tayong mga husband and wife, hindi natin naiintindihan yung malalim na pag-ibig sa bawat isa, what do you think will happen? Kami naman ng misis ko, 25 years na kami. This coming December 22. 25 years. Pero never kami nagkaroon ng malalim na away mag-asawa. You know why? Kasi I know her. At yung pag-ibig ko sa kanya, malalim. So kahit ang daming mali, kahit maraming nakakalimutan. Patatapakan ba? Ang dami. Naligo kami sa beach. Bukod tanging umuwi kami na ako walang break. Dahil nakalimutan. Light pack na. Imagine nyo, Sambales. Sambales yun. Bumibiyahe ako. So, pero, bakit hindi ako nagalit? Kasi ito yung tandaan. What is important to you? Yun ang dapat na maghari sa buhay. Kasi kung ako magagalit dahil iniwan niya yung brief ko, yun din mas importante yung brief dahil sa kanya. Ay, parang wala Diba? ko ng brief mo. Punta ng brief. So, ang sinasabi nga dito, alam mo maraming trials na darating pa sa inyo. Hindi sinasabi na perfecto yung pagsasama namin. You know one thing kung bakit kami hindi nagkakaroon ng malalim? Kasi once na nagka-encounter kami ng issue ng problem, dito, pinag-uusapan namin. Hindi ko pinilalampas ang nagdamag na hindi namin aayusin yung issue, yung problem.
Why? Kasi yun yung tama. Yun yung tama eh. At kailangan mong itama yung mga dapat na itama sa pagsasama ninyo mag-asawa. Kasi kayo ang naggagawa ng relationship nyo, kayo ang nagsasama. Ang sabi nga dito, to cover sin is to forgive. Kasi kapag kayo o yung Okay.